Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay October 13, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 11, verse 29 to 32. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe, ganun din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat siya'y nanggaling sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit di hamak kay Jonas ang naririto." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, kapag may kaibigan tayong, di ba, madalas ngayon humihingi tayo ng, "O sige nga, nasan yung proof?" Yung tipong, "Talaga ba? Send mo nga sa akin yung screenshots." Or, "Sure ka ba? May resibo ka ba?" Sa panahon ngayon, ang dami nating gustong ebidensya bago tayo maniwala. Kung minsan, di ba, hindi natin masisisi. Siguro kasi minsan, yung iba gumagawa lang ng alibay, nangloloko lang, kaya gusto natin may proof, may ebidensya, may picture. Pero sa gospel ngayon, si Jesus, hindi siya nanloloko. Hindi natin kailangan hanapan ng ebidensya. Kasi kung minsan pag si Jesus na, paano kung yung ebidensya ay nasa harapan na natin at hindi para natin pinapansin? Sa gospel natin ngayon, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan, ngunit walang ibibigay kundi ang palatandaan ni Jonas. Ang mga tao noon ay humihingi ng milagro, ng patunay, ng sign para maniwala. Pero si Jesus na mismo, yung mismong anak ng Diyos ang nasa harapan nila. Mas dakila pa kay Jonas, mas marunong pa kay Solomon, and yet yung mga tao hindi pa rin naniniwala. Yung panghingi nila ng sign kay Jonas ay tumutukoy sa 3 araw na kung saan si Jonas ay nasa tiyan ng balyena, na iyahalin tulad na 3 araw din si Jesus sa libingan bago siya muling mabuhay. Ito ang pinakamalaking tanda ng pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa ating kaligtasan. In our daily life, ilang beses na ba tayong humingi ng sign kay Lord? "Lord, kung para sa akin ito, bigyan mo ako ng sign. Kung ito ang tamang trabaho, bigyan mo ako ng peace of mind." Kung minsan, ang sagot ay nasa harapan na natin. Sa katahimikan ng puso, sa payo ng kaibigan, sa salita ng Diyos. Hindi natin kailangan ng mga fireworks para maniwala. Ang presensya ni Jesus ay sapat na. Let us pray. Lord, salamat sa iyong presensya na laging naririyan kahit hindi namin agad napapansin. Tulungan mo kaming magtiwala kahit walang sign, lalo na ngayong Monday na Monday. Palalimin mo ang aming pananampalataya upang sa bawat araw, makita ka namin sa simpleng bagay, sa katahimikan, sa salita, sa kapwa.
Gawin mo kaming bukas sa iyong mensahe at mamunga kami sa kabutihan. Amen. Alam niyo po, this week na, graceful aging. Baka ito yung sign na hinihingi mo. Magkita-kita po tayo sa 8 Waves, no? Tingnan po natin yung mga posters po natin dito sa FB. Kita-kita po tayo sa 8 Waves ng October, this coming Saturday, no? From 8:30 to 4:30 p.m. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan. Nag-aanyaya, i-share natin yung gospel na ito para magising yung mga taong nanghihingi ng sign sa ating kapamilya, sa GC, sa mga kamag-anak, sa mga ka-classmates natin. Kasi alam nyo, buhay ang salita ng Diyos. At hayaan mong ikaw ang maging daluyan sa pag-share nito. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan. Laging nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.